Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong post ni Congressman Rodante Marcoleta. Bakit representative dito? Siguro nung congressman pa siya, ngayon senador naman. Basta ito. Isinite nito ang pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. May hawak daw si Trillanes na warrant ng ICC. Bakit po? Sheriff na ba ng ICC si Trillanes ngayon? Yan ang tanong ni Attorney Guanzon. So, I don't know kung may mga nababasa akong post na totoo daw na may warrant of arrest ng ICC. Nabasa ko yan sa post ni Attorney Wilfredo Garrido na dahil may warrant, despite yung mga pronouncements kuminsan nakakalito na rin eh. Kasi ang ICC, di ba, unang naglabas ng balita, mainstream, mayroong warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Bato. The following day, nagsalita ang spokesperson ng ICC. Kalimutan ko na yung pangalan. At sinabi, wala. No such warrant of arrest was issued. Spokesperson ng ICC. Na bagay naman na itong si Rimulya, nung unang lumabas yung balita na may warrant of arrest, sinabi niya naghahanda sila ng 10,000 strong police force na maggalugad, dragnet operation, manhunt operation laban kay Bato. Dahil naniwala si John Vic na meron na as per report by mainstream media. Kaya lang nung nagsalita ang ICC na wala, sinabi niya na hindi na matuloy yung 10,000 strong police force. Ano na lang daw, subpuena na lang daw ng PNP CIDG. And then, biglang nagpakita si Bato sa Senate session para bumoto para sa kudita ng Senado. So ngayon, ano ba talaga? May warrant o wala? Well, hanggat hindi na ipapakita ba, dapat ipakita nila. May mag-publish at may mag-authenticate na dapat yung ICC ang magsabi ulit na meron na. Habang ang ICC hindi nagsasalita, baka yung warrant na yon na sinasabing hawak ni Trillanes, baka alam nyo na. So medyo magulo pa ngayon ang sitwasyon. Baka naman patibong yung ICC na announcement, patibong na wala para magkumpiyansa itong si Bato na lalabas at lumabas nga. Kasi napaka-importante yung paglabas niya para makaboto doon sa kudita. Kasi kung hindi nagpakita si Bato, ang Senate President ngayon, si Soto pa. So ngayon, nagpalitan na ng liderato, kailang hindi naman makalabas si Senator Bato dahil nga binabantayan na daw siya ng government authorities. Once na lumabas siya sa Senate compound, aarestuhin na siya. Ay, nako. So, masyado nang magulo ang nangyayari sa politika sa ating bansa. Granting na may warrant of arrest, genuine, anong dapat gawin ng gobyerno? Ang alam ko, kung ang gobyernong ito is law-abiding government, yung nire-respeto niya ang check and balances, dapat ang Marcos Jr. administration sumunod sa anong tawag doon? Guidelines set by Supreme Court. Kasi very clear, dahil yung nangyari kay Tatay Digong, na biglaan, dinala agad doon. After that, nagdesisyon ang Korte Suprema. Ito ang dapat gawin. So, may guidelines na. Yung, extradition. Kung may isang Pilipino na mayroong warrant of arrest galing sa iba't ibang bansa, extradite, it should be handled by the judiciary, not the executive department. Yun ang Yun ang guidelines ng Supreme Court. So, yung genuine
na warrant of arrest na hawak ni Trillanes, hawak ng DOJ o kaninong hawak, ang tamang proseso na alam ko, dalhin nila yon sa korte. RTC ba? Supreme Court? I don't know. Basta korte. And let the judge examine yung mga ebidensya. Kung ano ang parameters set by our courts sa pag-determine ng bago mag-issue ng warrant of arrest, gagawin yun. At kung nakita ng isang judge ng Philippine Court na may basihan nga, that's the only time na ang korte magsabi, okay, arestuhin si Bato at dalhin siya sa ICC. Yun, maging legal ang lahat na sunod ang due process. Kailang, it appears na parang ayaw sundin. Kaya, kung ako si Senator Bato, tama lang yung gagawin ko na magtago ako dyan sa Senate compound for the rest of this administration. Ang problema lang, baka lusubin ng isang, alam nyo na, seeds, parang Tory style ng KOJC, ilang libong pulis yung pinalibutan ng KOJC tapos pinasok. Nagawa nila yan sa KOJC. I don't know kung gagawin ba nila yan sa Senate compound. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.